Nakaramdam ng takot si Zofan sa pag-iisip nito na isang multo ang nakikita niyang anino sa labas ng bintana. Nawala lang ang kanyang kaba noong magsalita na ang taong nasa labas, sinabi ng misteryosong lalaki na siya raw ito. Nagtanong si Zofan sa misteryosong lalaki kung bakit daw ito nandoon ng kalagitnaan ng gabi. Sumagot ang misteryosong lalaki na hindi raw yun ang lugar para mag-usap sila. Sinabi niya kay Zofan na sumunod daw ito sa kanya. Umalis ang misteryosong lalaki para magpunta sa lugar na tinutukoy niya. Binuksan agad ni Zofan ang bintana para sundan ito. Habang sumusunod ay iniisip ni Zofan ang maaaring dahilan kung bakit siya binisita ng misteryosong lalaki sa kalagitnaan ng gabi. Naisip niya na marahil ay tungkol na naman sa isang secret operation ang sasabihin nito. Pinagpatuloy ni Zofan ang pagsunod sa misteryosong lalaki. Naisip niya na napakabilis nga raw nito. Talagang isang araw ito sa mga top-class expert ng Dark Star. Naalala ni Zofan ang mga oras na tinanong niya si Hong kung sino ang misteryosong lalaki, ang isinagot lang sa kanya ni Hong ay wala rin daw siyang alam tungkol sa pagkatao nito, ang alam niya lang daw ay isa ito sa mga pinakamalalakas na miyembro sa loob ng kanilang organisasyon. Naisip ni Zofan na malamang ay mas malakas pa nga raw ang sinusundan niyang misteryosong lalaki kaysa kay Uncle Hong, pero kuntento na nga raw ito na laging nananatili at gumagalaw mula sa dilim. Ang dahilan ni Zofan kung bakit niya noon natanong si Hong kung sino ang misteryosong lalaki ay nang dahil sa mukhang kagaya raw ng gamit niyang floating steps of luminosity ang maneuvering technique na ginagamit nito. Tumigil na sa pagtakbo ang misteryosong lalaki, sinabi niya na malayo-layo na raw sila kaya maaari na silang huminto doon. Inulit ng misteryosong lalaki na narinig daw niya na hindi pa nakakapili si Zofan ng reward sa ginawa nitong rescue mission. Sumagot naman si Zofan nang hindi pa nga raw siya nakakapagdesisyon dahil iniisip pa rin daw niya kung ano ang kanyang pipiliin. Sinabi ng misteryosong lalaki na habang nakikipaglaban nga raw si Zofan sa pinatay nilang A-rank monster ay nakita niya nga raw na gumamit ito ng skill na floating steps of luminosity. Binanggit din ng misteryosong lalaki na matagal na nga raw nawala noon ang skill na ito. Tinanong niya si Zofan kung saan daw nito natutunan ang gamit nitong maneuvering technique. Sumagot naman si Zofan at sinabi ang katotohanan. Sinabi niya na natutunan niya nga raw ang floating steps of luminosity mula sa nabili niyang kapirasong bahagi sa auction house ng Jining Trade Center. Sinabi ng misteryosong lalaki na hindi raw siya makapaniwala na may makakapag-aral pala ng skill na floating steps of luminosity nang dahil lang sa kapirasong bahagi. Siguro raw ay talagang napakalaki ng talento ni Zofan o kaya naman ay mayroon itong mataas na affinity. Naisip ni Zofan na ang dahilan daw pala ng pagpunta sa kanya ng misteryosong lalaki ay para pag-usapan ang floating steps of luminosity. Naisip niya rin na tama nga raw ang kanyang hinala na may kaugnayan ng expert na ito sa nasawing war god na si Zhu Shi. Nagpakilala ang misteryosong lalaki kay Zofan, sinabi niya na ang pangalan niya raw ay Mo Ling, at ang pumanaw raw na si Zhu Shi ay ang kanyang master. Sinabi rin ni Mo Ling na dahil nga raw nagawang matutunan ni Zofan mula sa nabili nitong kapirasong bahagi ang floating steps of luminosity, may kukonsidera na rin daw ito bilang isang successor. Dahil nga raw doon ay ituturo niya dito ang kasunod na hakbang ng skill na natutunan nito. Nagtanong si Zofan kung tama ba raw ang rinig niya na ituturo sa kanya ni Mo Ling ang kasundo ng ginagamit niyang floating steps of luminosity. Hindi siya makapaniwala dahil isang araw war god level skill ang maneuvering technique na ito. Sinabi ni Zofan na kung totoo nga raw ito ay lubos na nga raw siya agad nagpapasalamat kay Mo Ling. Sinabihan ni Mo Ling si Zofan na napakaaga pa raw para matuwa ito, huwag nga raw agad itong matuwa dahil tuturuan niya nga lang daw ito sa loob ng isang gabi. Kapag nga raw nagawa nitong matutunan ng maayos sa loob ng isang gabi ang mga sunod na hakbang ng floating steps of luminosity, ay ituturo niya rin daw dito ang isang set ng sword skill na katugma nito. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na kay Zofan na raw kung magagawa nitong matutunan ang mga ituturo niya o hindi. Sinabi niya rin na ito na nga rin daw ang magiging reward ni Zofan mula sa tinapos nitong rescue mission. Matapos sabihin ang kanyang kondisyon ay tinanong na ni Mo Ling si Zofan kung tinatanggap ba raw nito ang reward na kanyang inaalok. Sinabi ni Zofan na kahit nga raw isang gabi lang ang palugit ni Mo Ling ay tinatanggap niya raw ito. Nagustuhan naman ni Mo Ling ang laki ng kumpiyansa ni Zofan, nararapat nga lang daw na magkaroon ng ganoong kumpiyansa ang mga genius na gaya nito. Pero sana nga lang daw ay hindi mawala ang kumpiyansa nito kapag nag-umpisa na sila. Sinabihan ni Mo Ling si Zofan na tingnan daw nito ng mabuti ang kanyang gagawin.
Sa isang iglap ay tila naglaho si Mo-Ling sa kinatatayuan nito. Hindi naman makapaniwala si Zoufan na yun daw pala ang totoong kapangyarihan ng floating steps of luminosity. Inobserbahan ni Zoufan ang napakabilis na paggalaw ni Mo-Ling. Sinabi ng ating bida na kapag daw nagawa niya ang bilis ni Mo-Ling ay magagawa na raw niyang makaiwas ng madali kung sakali mang mapalaban ulit siya sa isang halimaw na kasing lakas ng Giant Black Hydra. Pinagpatuloy ni Zoufan ang pag-oobserba sa ginagawa ni Mo-Ling, yun daw pala ang totoong itsura kapag ginagamit ang War God version ng skill na Floating Steps of Luminosity. Kapag nagawa niyang araw itong mamaster ay magagawa ng araw niyang makipagsabayan sa mga A-rank na halimaw kahit na isa pa lang siyang intermediate warlord. Matapos ipakita ang mga sunod na hakbang ng skill na Floating Steps of Luminosity, ay lumapit na si Mo-Ling kay Zoufan. Sinabi niya sa ating bida na sundan daw nito ang mga iniwan niyang bakas at simulan ng araw nito ang pagsasanay. Tandaan nga lang daw ni Zoufan na mayroon lang itong kaunting oras. Titigil na nga raw siya sa pagtuturo kapag sumikat na ng buo ang araw. Nagpasalamat si Zoufan at tinawag na senior si Mo-Ling, ginawa niya ito bilang pagbibigay respeto sa master nito at sa ginagawa nitong pagtuturo sa kanya. Tinanong din ni Zoufan si senior Mo-Ling kung isa rin daw bang War God level ang nabanggit nitong sword skill na tugma sa Floating Steps of Luminosity. Sinabihan ni Mo-Ling si Zoufan na sa kasalukuyan daw nitong talento ay nasobrahan na raw ito ng kumpiyansa. Saka na nga lang daw nila pag-usapan ng sword skill kapag nagawa na nitong matutunan ang mga sunod na hakbang ng Floating Steps of Luminosity. Naisip ni Zoufan na hindi raw siya nasobrahan ng kumpiyansa, natanong niya lang daw ito dahil tutulungan naman siya ng kanyang War God system. Hanggat mayroon daw siyang stats na magagamit ay maaari na raw niyang matutunan ang continuation ng Floating Steps of Luminosity. Pero hindi inasahan ni Zoufan ang bubungad sa kanya noong tingnan na niya ang kanyang War God system. Nagtataka siya kung ano ba raw ang nangyayari. Bakit nga raw bigla na lang hindi niya magalaw ang kanyang skill na Floating Steps of Luminosity, gulong-gulo ang isip ng ating bida kung bakit daw siya ginanoon ng kanyang War God system. Tinanggap na lang ni Zoufan ang realidad na hindi niya nga raw madaling matututunan ang itinuturo ni Senior Mo-Ling gamit ang kanyang mga stat points, wala na nga raw siyang ibang pagpipilian kundi umasa na lang sa sarili niyang kakayahan. Sinimulan na ni Zoufan na gayahin ang mga hakbang na itinuro ng kanyang senior na si Mo-Ling. Hindi niya nga raw kailangang mataranta kahit na wala siyang matanggap na tulong mula sa kanyang War God system. Halos mamaster na nga raw niya ang basics ng Floating Steps of Luminosity, magagawa niya nga raw matutunan ang mga sunod na hakbang nito lalo na't may expert na nagtuturo sa kanya. Naisip niya rin na marahil ay hindi naman daw ganoong kahirap na marating niya ang hinihinging requirement sa loob ng isang gabi. Pinanood ni Little Gray at Mo-Ling ang ginagawang pagsasanay ng ating bida, sa tuwing may maling hakbang na nagagawa si Zoufan ay agad itong itinatama ni Mo-Ling. Habang nanunood ay tiwala ang cute na si Little Gray na magtatagumpay ang kanyang amo. Lumipas ang mga oras at halos nag-uumpisa ng sumikat ang araw. Sinabi ng pagod na si Zoufan na bakit nga raw ganoon ang nangyari, hindi na nga raw siya nagpahinga sa loob ng isang gabi pero hindi pa rin daw niya ito magawa ng maayos. Napapatanong si Zoufan sa kanyang sarili kung talaga bang napakahirap matutunan ng isang War God level skill o hindi lang talaga siya kwalipikado para matutunan ito. Naisip ni Mo-Ling na nung una ay inakala raw niya na namumukod-tangi ang talento ni Zoufan dahil sa nagawa nitong matutunan ang Floating Steps of Luminosity nang dahil lang sa kapirasong bahagi na nabili nito. Mukhang umasa nga raw siya ng sobra mula kay Zoufan, pero alam niya rin daw naman na hindi talaga madali na mamaster ang Floating Steps of Luminosity sa loob lang ng isang gabi. Naglakad na papalayo si Mo-Ling, sinabi niya na halos sisikat na raw ng buo ang araw, wala na raw silang oras kaya tapusin na raw nila ito. Naisip ni Mo-Ling na dahil nga raw hindi nagtagumpay si Zoufan na matutunan ang mga itinuro niya, wala na nga raw itong karapatan na manahin ang skill ng kanyang master. Nagulat si Mo-Ling noong biglang tumayo si Zoufan at tinawag siya. Sinabi ng ating bida na sandali lang daw. Mayroon pa raw siyang kaunting oras dahil hindi pa naman daw sumisikat ng buo ang araw gaya ng napag-usapan nila. Sinabi ni Zoufan na bigyan pa daw siya nito ng pagkakataon dahil may natitira pa raw siyang oras. Sumagot naman si Mo-Ling na ayaw niya raw sanang saktan ang pride ni Zoufan, pero napakalayo pang araw nito para mamaster ang mga hakbang na kakailanganin para matutunan ng buo ang Floating Steps of Luminosity. Tinanong ni Mo-Ling si Zoufan kung naniniwala pa ba raw ito na magagawa nitong magtagumpay kahit na kaunting oras na lang ang natitira.
Pero hindi na kinailangang magsalita ni Zofan para sagutin ang tanong ng kanyang senior, ipinakita na lang niya dito ng aktwal kung ano na ang natutunan niya. Hindi makapaniwala si Mouling sa ipinapakita sa kanya ni Zofan. Nagawa nga raw nitong mamaster ng mabuti ang lahat ng mga basics ng floating steps of luminosity. Sa pagsisikap ni Zofan ay maaari na ulit nitong kibuin sa War God system ang kanyang floating steps of luminosity dahil mas napaghusay na raw niya ang kanyang kasanayan sa skill na ito. Nagtanong ang War God system kung gusto ba raw ni Zofan na gumamit ng 45 stat points para ipa-evolve ang floating steps of luminosity. Ibinaba nga raw ng kanyang system ang kakailanganin niyang points sa 45 stats dahil sa nasa malapit nga raw siya sa presensya ng isang mahusay na master. Naisip ni Zofan na naalis na nga raw ang kulay gray sa tapat ng kanyang floating steps of luminosity, nagulat din siya dahil nabawasan ang kakailanganin niyang skill dahil sa pagtuturo sa kanya ng kanyang senior na si Mouling. Pabor nga raw ito sa kanya dahil umunti na ang magagamit niyang stat points. Agad na sumagot ng oo si Zofan noong tanungin siya ulit ng kanyang War God system kung gusto na ba raw niyang ipa-evolve ang kanyang floating steps of luminosity. Napapaisip si Zofan kung ano raw kaya ang mangyayari kapag nag-evolve na ang ginagamit niyang floating steps of luminosity, iniisip niya kung magiging isa na ba raw itong ganap na War God tier skill. Ipinaalam ng kanyang War God system na tapos na raw ang pag-evolve ng kanyang skill. Hindi makapaniwala si Mouling na nagawa ngang magtagumpay ni Zofan. Nagagawa na nga raw nitong mapalabas ang true essence ng floating steps of luminosity. Sa pag-evolve ng floating steps of luminosity ay nagkaroon siya ngayon ng skill na tinatawag na Shadow Flash Lightning. Naisip ni Zofan na ang War God tier battle skill nga raw na ito ay kumukonsumo ng malaking halaga ng stamina, kaya nga raw kailangan niyang maging maingat kung kailan niya ito gagamitin. Matapos ipakita ang bago niyang evolve na skill ay nagtanong na si Zofan kay Senior Mouling kung ibig sabihin ba raw noon ay nagtagumpay siya sa ipinapagawa nito. Naisip ni Mouling na napakalaking nga raw ng potensyal ni Zofan, sino nga raw ang mag-aakala na magagawa nga nitong matutunan ang fundamental move ng floating steps of luminosity sa loob lamang ng isang gabi. Binati na ni Mouling si Zofan at sinabi na nagtagumpay nga raw ito. Sinabi niya rin na napakahusay nga raw nito dahil nagawa nitong matutunan ang lahat ng kanyang itinuro sa loob lang ng isang gabi. Nakahinga na ng maluwag si Zofan noong kumpirmahin ni Mouling na pumasa nga raw siya sa pamantayan nito. Naisip ng ating bida na salamat daw at tinulungan siya ng kanyang War God system, kung hindi nga raw siya nito tinulungan ay napaka-imposible niya nga raw itong matutunan sa loob lang ng isang buwan, lalong-lalo na nga raw sa loob lang ng isang gabi. Sinabi ni Mouling na dahil nga raw nagtagumpay si Zofan, tutuparin na raw niya ang binanggit niyang pangako. Ituturo na raw niya ang karugtong pa ng floating steps of luminosity pati na rin ang sword skill na katugmang-katugma nito. Hindi naman halos makapaniwala si Zofan na ngayon ay matututunan na rin niya ang sword skill na katugma ng War God tier skill na floating steps of luminosity. Sinimulan na ni Mouling na ipakita kay Zofan ang lahat ng kanyang ituturo. Sinabihan niya ang ating bida na manood daw itong mabuti. Pinagmasdang mabuti ni Zofan ang bawat detalye ng mga galaw na ipinapakita sa kanya ni Mouling, hinding-hindi niya nga raw sasayangin ang pagkakataong ito. Pinagpatuloy ni Mouling ang pagtuturo kahit na sikat na ang araw. Hindi na halos ikurap ni Zofan ang kanyang mga mata para wala siyang mapalampas na detalye sa sword skill na itinuturo sa kanya ni Mouling. Pumasok ang halimaw na alagad ng Giant Black Hydra sa loob ng West Abyss Monster Chasm para maghatid ng balita. Hindi makapaniwala ang naninirahan doon na makapangyarihang halimaw na patay na ngayon ang kasamahan nilang Giant Black Hydra. Pinagpatuloy ng isang halimaw ang pagpasok nito sa pinakamalalim na bahagi ng West Abyss Monster Chasm. Pagkababa ng dumating na halimaw ay tinanong siya ng isang makapangyarihang halimaw kung paano raw namatay ang Giant Black Hydra. Ipakita nga raw nito sa kanya kung ano ba ang nangyari. Gumamit ng espesyal na kapangyarihan ang dumating na halimaw para isalin ang mga napanood niyang pangyayari. Sinabi ng pinagsalinan nito na makapangyarihang halimaw, na napakatanga raw ng Giant Black Hydra para mamatay ito sa mga kamay ng isang maliit na grupo ng mga tao. Hanggang sa sinabi ng dumating na halimaw na ang dahilan daw kung bakit namatay ang kanilang pinuno ay nang dahil sa maliit na nilalang na kasama ng nakalaban nitong tao. Nagulat ang makapangyarihang halimaw noong makilala nito ang nilalang na tinutukoy ng dumating na halimaw. Ito nga raw pala ang dahilan kaya lumabas ng monster din ang Giant Black Hydra. Kung naroon nga raw ang salot ay iba na raw itong usapan,
kailangan daw nilang gawin ang lahat para mapatay ito. Inutusan ng makapangyarihang halimaw ang bumisitang halimaw na ipaghiganti raw nito ang pagkamatay ng pinuno nitong giant Black Hydra. Patayin ng araw ng mga ito ang sinumang tao na umapak sa loob ng Sierra City's Monster Den, at kapag nagpunta raw doon ang salot ay siya na raw ang bahalang pumatay dito. Magbalik tayo sa panig ng mga tao, sa lugar kung saan nakatayo ang Dark Star. Namamaalam na si Zofan sa mga nakasama niya sa kanyang mga ginawang misyon. Namamaalam din sina Uncle Hong at Muyinyi sa tatlo nilang kasama na mga gwardya na Novice Warlord. Sa loob pa lang ay nakapagsabi na ng pamamaalam si Madam Ying kaya hindi na ito sumama pa sa labas. Nagtanong si Madam Ying sa kinikilalang master ng kanilang Dark Star na si Mo Ling kung naabot ba raw ni Zofan ang lahat ng inaasahan nito. Sumagot naman si Master Mo Ling na pinapatunayan nga raw ni Zofan na anak talaga ito ng dating commander ng lungsod ng Sierra na si Zuhui. Sinabi ni Madam Ying na hindi niya raw akalain na ganoon nakataas ang pagkilala ni Master Mo Ling kay Zofan. Binanggit din ni Madam Ying na dati nga raw ay napakaraming war gods ang kumilala sa potensyal ni Zuhui, kung hindi nga lang daw nagkaroon ng monster outbreak sa lungsod ng Sierra, malamang ay isa na dapat ang mga ito sa mga pinakamaimpluwensyang tao ng kanilang bansa. Sinabi ni Master Mo Ling na ang masasabi niya lang daw na paliwanag ay minanang araw ni Zofan ang potensyal ng ama nito. Matapos makapagpaalam ay sumakay na sina Uncle Hong, Zofan at Muyinyi sa loob ng isang armored vehicle. Habang nagmamaneho ay naisip ng ating bida na napakalaki raw ng tensyon na nararamdaman niya sa loob. Kung nakakamatay nga lang daw ang tingin, malamang ay napatay na siya ni Uncle Hong ng mahigit sa 100 beses, sa aura pa nga lang daw nito ay talagang nakakakilabot na. Inalok ni Muyinyi si Zofan kung gusto ba raw nitong kumagat sa kanyang tinapay, baka nga raw nagugutom na ito dahil kanina pa itong nagmamaneho. Pagkatingin ni Zofan kay Uncle Hong ay agad itong sumagot kay Muyinyi na hindi pa raw siya nagugutom, sinabi niya rin na nag-aantukin daw siya kapag napaparami siya ng pagkain. Naisip ni Uncle Hong na dapat nga lang daw na hindi tanggapin ni Zofan ang pagkain na inaalok ng kanilang young lady, hindi niya nga rin daw dapat hayaan na magkasama pa ang mga ito ng matagal. Kailangan niya nga raw ibigay ang lahat ng kanyang makakaya para mabilis nilang matapos ang misyon na ito. Nagbalik si Zofan sa research center kung saan nila ini-activate ang monster dispersing device. Habang naglalakad ay sinabi ni Muyinyi na hindi niya raw akalain na may nakatayo palang sekretong pasilidad sa lugar na yun. Itinapat ni Zofan ang liwanag ng dala niyang salamin sa pader na nadaanan niya noon. Napapaisip siya kung ano raw kaya ang mayroon sa likod ng pader na ito, iniisip niya kung makakakita ba raw siya doon ng mahalagang impormasyon. Natuwa si Zofan noong magkaroon ng reaksyon ang nasa harapan niyang pader. Sinabi niya na mabubuksan nga raw ito ng kanyang mahiwagang salamin. Pinagpatuloy na ni Zofan ang pagtatapat ng liwanag ng mahiwagang salamin para tuluyan ang bumukas ang nakatagong pinto sa pader. Hindi na rin sila nagkaroon ng problema sa pagpasok dahil kinumpirma ng security system ang pagkakakilanlan ni Zofan. Pinagmasdang mabuti ni Zofan ang lahat ng bagay na nasa loob ng pinasukan nilang kwarto. Sinabi ni Muyinyi na mukhang alam na raw niya kung sino ang tao na dating tumutuloy sa kwartong ito. Pagkalapit ni Zofan sa isang drawer ay kinuha nito ang isang litrato. Nakaramdam ng lungkot si Zofan noong makita ulit nito ang litrato ng kanyang ina. Dinamayan ni Muyinyi ang nalulungkot na si Zofan, tinanong din ito kung si Zofan ba raw ang bata na nasa litrato at kung ang ina ba raw nito ang magandang babae na kasama ni Commander Zuhui. Sumagot naman si Zofan at sinabi na tama raw si Muyinyi, ang magandang araw na babae na nasa litrato ay ang kanyang ina. Naalala ni Zofan ang mga masasayang araw na buo pa sila ng kanyang pamilya, natatandaan niya rin na napakasaya niya noong kinukuhanan sila ng litrato. Naalala rin ni Zofan kung gaano kahirap bago niya natanggap ang pagkamatay ng kanyang ina. Sinabi ni Uncle Hong na natatandaan nga raw niya na binansagan noon ng Southern Region si Commander Zuhui bilang Tiger of Sierra City. Natatandaan rin daw niya na kilala bilang isang mahusay na scientist ang asawa nito at isang araw ang mga ito sa mga kinaiinggitan ng marami dahil sa napaka-perpekto raw ng mga ito para sa isa't isa. Sinabi ni Uncle Hong kay Zofan na maraming araw ang nag-akala noon na magiging mga leading members ang mga ito ng kanilang bansa pagkatapos ng isang dekada. Pero sino nga raw ang mag-aakala na iiwan na agad sila ng ina nito ng ganoon kaaga, at makukulong si Commander Zuhui nang dahil sa naganap na monster outbreak sa lungsod ng Sierra.
Naisip ni Uncle Hong na kung sa totoo nga lang daw ay bagay naman si Zhou Fan sa kanilang young lady dahil nagmula naman daw ito sa isang respetadong pamilya. Pero naisip niya rin na napakakomplikado nga raw ng insidente na may kaugnayan kay Zhou Hui, kaya nga raw umiiwas sila na magkaroon ng ugnayan ang kanilang young lady kay Zhou Fan. Sinabihan ni Uncle Hong si Zhou Fan na wag daw itong basta umupo habang inaalala ang nakaraan, nakalimutan na ba raw nito ang dahilan kung bakit sila nagpunta doon. Huminga ng malalim si Zhou Fan at naisip na tama raw si Uncle Hong, hindi nga raw siya dapat matigil sa nakaraan. Kailangan niya nga raw maghanap ng impormasyon na makakatulong sa paglilinis ng pangalan ng kanyang ama.